Mapapansin natin sa 4 na gospel, ang transfiguration is present. Pero sa version ni St. Luke, si Jesus, bago siya mag-transfigure, siya muna ay nanalangin. Pero if we notice, hindi lang naman si Jesus ang nag-transfigure here. Diba? Sapagkat meron siyang kasama si Elijah at saka si Moises. Si Elijah represent the prophets and Moses represent the law. It means that Jesus Christ is the fulfillment of the law and the fulfillment of the prophets. Anyway, what is the challenge for us, my dear friends? 3 things is challenge for us. Sa pag-transfigure ni Jesus, tayo din ay iniimbitahan. Number 1, magbagong anyo. Hindi magbonggang anyo. Pakiulit nga po. Magbagong anyo. Ayun. Magbagong anyo. Not just physically, but inwardly. Not necessarily baguhin mo yung itsura mo. Dati yung itim-itim mo, ngayon nagpaputi ka na. Diba? Kasi pag sinabing bonggang anyo, aba, bongga. Diba? Yung iba, usong-usong ngayon, nagpalagay pa dito ng ano, diba? Ano yun, sa picture, oh. Palagay pa ng duck, na? Yung bibe. Bibe na sa ulo, diba? Aba, bongga, oh, nakabibe sa ulo. Wow! No? Pag sinabi kasing bonggang anyo, aba, dati-dati ang suot-suot mo na ukay-ukay lang. No? Pero ngayon, suot-suot mo, ano na? May tatak na. UK. No? Galing na sa UK. UK pa rin. No? Ayaw mo na magsuot ng pipitsugin. Gusto mo, palagi, merong crocodile na nakanganga. Ano ba yun? Ha? Lakos. Alam na nanay, oh. Baka ganyan mga damit mo, no? Ayaw mo na magsuot ng ng mga pipitsugan. Gusto mo na yung mga buhayang nakanganga. O yung iba naman, may penguin, di ba? Ayaw mo na nung mga galing sa ukay. Ayaw mo na nung galing sa mga divisoria. No? Kasi Father, sabi mo magbagong anyo eh. Kaya ito, nagbago na ako ng anyo. Putapoit na ng utang ka. No? Lubog ka na sa utang. Hindi naman sinasabing magbagong anyo physically. Magbagong anyo inwardly, sa kalooban. Example, dati-dati, mandurugas ka. No? Halimbawa, nasa loob ka ng barracks. Aba, hindi mo namang gamit, kinuha mo. At nung hinahanap na nung kasamahan mo, aba, wala na. Yung pala, ginamit mo na. Ano ba yung madalas mawala? Yung nilalagay natin sa sa butch, di ba? Yung pampaipit, ang tawag doon. Ba't nawala? Kaya yung mga medyas, sinampay mo lang. Nawala. No? Dati-dati, mandurugas ka. Magbagong anyo ka na. Imbis na mandugas ka, magbigay ka. No? Bigyan mo yung kaibigan mo, kahit di mo kaibigan. No? Ay, wala ka na palang medyas eh. Ito. Yung pala, hindi yung ninakaw mo. At sinauli mo, no? Nagbagong anyo ka na. No? Pagbabagong anyo, pagbabago ng kalooban. No? Dati-dati, salbahe ka. Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo, mura ka ng mura. Ngayon, panay mabubuting bagay na naririnig sa'yo. Diba? Imbis na nagmumura ka, aba, ang gaganda na ng mga sinasabi mo, no? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Dati-dati, panay mura ngayon. Pagpapupuri na lang sa mga kasamahan mo. Ang ganda-ganda mo. No? Dati-dati, luka-luka. Bansag ka pa, luka-luka ka. Ganyan-ganyan ba? Ngayon, anong tawag mo na? Anghel ng buhay ko, di ba? Wow. Pagbabagong anyo, pagbabago ng kalooban, hindi lang ng physical. No? Dahil yan naman ang pinaka-importante, ang magbago tayo ng kalooban, mga kapatid.
Hindi ito pabonggahan ng anyo. No? Pabonggahan ng anyo, ibig sabihin, nagpapasikat ka. No? Bago yan, ha? No? Pagbabagong anyo, hindi ibig sabihin, dati ang cellphone mo, cherry mobile lang. Pero ngayon, dati cherry ka lang, ngayon apple ka na. No? Hindi naman ganun. Ayaw mo na ng iPhone, ayaw mo na ng my phone, gusto mo international iPhone. Hindi naman ibig sabihin na ganun eh. Ang ibig sabihin dito, pagbabagong anyo, pagbabago ng opinion, pagbabago, conversion, ibig sabihin mga kapatid. At lahat tayo inibitahan ng Diyos na magkaroon ng pagbabagong anyo, hindi lang pagbabonggang anyo. Kasi pagbabonggang anyo ka lang, physical lang ang iyong binabago, hindi yung kalooban. Kaya yan ang number 1 na paalala. Number 2, mag-iwan ng marka, hindi ng mantsa. Pakiulit nga po. Mag-iwan ka ng marka, hindi ng mantsa. Ayan. Mag-iwan ka ng marka, hindi ng mantsa. Pag sinabing marka, aba, tumatagos yan sa puso. Proud sa'yo yung tao sapagkat nag-iwan ka ng marka. Halimbawa, naging squadron commander ka. Diba? Naging mabuti kang commander. Naging mabuti kang leader. Pag alis mo dyan, nag-iwan ka ng marka. At yung markang yon, proud sa'yo ang community mo. Pero pag sinabing nag-iwan ka ng mantsa, puro kalokohan ang iniwan mo. Puro kabulastugan ang ginawa mo. Kaya pinapalalahanan tayo na mag-iwan ng marka sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Dahil kapag panay kalokohan ang ginagawa mo, hindi kabutihan, kundi kabotehan. Ba yung kabutihan sa kabotehan, di ba? Ang kabotehan, yan yung nagpapainom palagi. Tara, inom tayo! Di ba? Walwal tayo! Friday night ngayon! Di ba? Bidyoke, come on baby. At pagka tapos niyan, anong gagawin mo? Mangbubuli ka na, diba? Mangchichicks ka na. Yung pangit, gumaganda. No? Bakit ang ganda niya na ngayon? O kahit yung lalaki, nagiging mukhang babae na, no? Ang ganda niya. No? Bakit? Sapagkat impluwensya ng alak. Kaya sinasabi dito, mag-iwan ka ng marka, hindi ng mantsa. Alam nyo, yan ang iniwan sa atin ni Jesus eh. Diba? Sa ating ebanghelyo ngayon, noong andun siya, nagbagong anyo, sabi dito, nagbukas ang langit dito. At anong sabi dito? No? This is my... Then the cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to Him." Wow! Proud na proud ang Ama. Diba? Bakit proud na proud ang tatay ni Jesus? Ang God the Father. Dahil si Jesus, mag-iiwan ng marka sa mundo. Tingnan yung mga tatay. Yung mga tatay kapag yung mga anak niya naging mabuting example, proud na proud. Anak ko yan, di ba? Pero pag gumawa ng kalokohan na sabihin yan, hindi sa akin mana yan. Hindi, wala akong anak na ganyan. Diba? Kaya mga bata dito, ano kayang iiwanan ninyo? Mag-iiwan ka kaya ng marka? O mag-iiwan ng mantsa? Na? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Isa bang malaking marka? O isang malaking mantsa? Ayaw natin ng mantsa eh, no? Pag may mantsa, kinaiinisan natin. Gusto natin mawala na. Diba? Pero pag marka yan, tinetreasure mo. Diba? Tinetreasure mo. Nagiging mabuting halimbawa ka pag iniwan mo yung isang lugar. At yan ang sinasabi dito. Mag-iwan ka ng marka, hindi ng mantsa. Dahil pag mantsa yan, nako, ang iiwanan mo, magsasuffer. Diba? At memory na nila yon. Diba?
History na yon na dahil sa'yo itong nangyari sa grupong ito. Bakit? Nag-iwan ka ng mantsa. Pero pag nag-iwan ka ng marka, kahit wala ka na sa lugar na yan, maaalala ka pa rin nila dahil sa iyong kabutihang nagawa. Amen? At pinakahuli mga kapatid, ang paalala sa atin ngayong linggong ito, magningning ka, huwag kang mansilaw. Pakiulit nga po. Magningning ka, hindi magsilaw. Ayan. Magkaiba po yan. Magkaiba yung pagniningning sa nansisilaw. Diba? Pag nagniningning kasi, ang ganda-ganda tignan, diba? Kumukuti-kutitap, nagniningning. Gustong-gusto mong tularan. Gustong-gusto mong makita. Pero pag nakakasilaw na yan, diba? Ito naman sa picture, ayaw na makita, diba? Sakit sa mata. Nakakasilaw ka. Diba? Ayaw natin na nakakasilaw eh. Pero pag nagniningning ang isang tao, ibig sabihin nagsashine, ibig sabihin mabuti siyang tao, ang kanyang ginagawa ay may kabuluhan, hindi lang puro sarili, hindi lang puro kayabangan. Tignan niyo yung taong mayayabang, yung mga tumitingin sa kanya, anong gusto? Sana mapaalis na to, yabang eh. Diba? Iniiwasan, kayo ka dyan, yabang yan, sobrang hangin yan. Diba? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Gustong-gusto nyo po bang tignan? O baka naman gustong-gusto nyo takpan ng inyong mga mata dahil nasisilaw na. No? Dahil sa kanyang kasalanan. Diba? Alam nyo yung mga taong nagniningning, yan yung mga good example eh. Pero yung mga tao nakakasilaw, yan yung mga gusto natin iwasan. Yung mga tatay dito, yung mga asawa. Ano kaya kayo sa inyong mga misis? Nagniningning kaya kayo? O baka naman gustong-gusto nyo nang iwasan? Dahil sa kanyang ginawang lahat na ng addiction meron siya. Babaero, sugalero, ano ba? Lasinggero, lahat na ng ero-erong yan. Nakakasawa yan eh, no? Nakakairita. At gusto na natin parang mawala. Pero tignan nyo po, yung isang taong mabuti, isang taong mabuting example, kahit yung mga anak nila, ano sabihin nila? Tatay ko yan. Nanay ko yan. Diba? Idol ko yan. Pero yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti, gumagawa ng kabulastugan, tinatakwil. No? Dapat papahalagahan natin. Tinan nyo sa Batang Quiapo, anak ko yan! Pati pa yung father, sinama mo, ikaw talaga. Tingnan nyo yung nangyari kay ano. Puro ka father ABS-CBN na, mag-GMA ka nga. Sige, tingnan nyo si Elias. Ay, si Elias tuloy. Sino ba yun? Si Calvin. Si Calvin sa Black Rider. No? Sino dito ng Black Rider? Ay, nanonood dun, no? Kasi sabi nila, Father, puro ka na lang Batang Quiapo. Manood ka rin nga ng Black Rider. Magte-trending din yan. Ano ba yung Black Rider na yan? Si Calvin, wala nang ibang ginawa kundi pasaway sa kanyang tatay. Alam na alam mo. Kaya naman yung tatay niya, pag nanonood ako, no? Talagang gigil na gigil pag nagkakaroon sila. Ikaw talaga! Sino ba yan? Sino yan? Sino artista yan? Raymond Bagatsing, di ba? Ikaw talaga! Wala ka nang ginawang mabuti. Ganyan yan, no? Sumusobra ka na. Galing ang Martin, no? Ba, okay din tong Black Rider, Di na pala Batang Quiapo, Kaya naman pala pinagkakabalahan mo, Hindi. Para lang makarelate tayo sa mga tao. Amen. Amen. Anong ibig ko sabihin dito? Pag nagniningning ka, proud sa iyong tao. Pero pag nakakasilaw ka na, nanggigigil ka na. Gusto mo nang gulpihin. Gusto mo nang paalisin. Diba? Kaya mga anak dito, ano kaya yung mga bata dito?
Nagniningning ba kayo sa mga magulang ninyo? O baka naman yung mga anak ay pasaway na, hingi na hingi ng pera, o ano nang binibili? Mga kapatid, ngayong ikadalawang linggo na ng Kwaresma, mahaba-haba pa po tayo. 3 bagay uli ang paalala sa atin sa pagbabagong anyo ni Jesus. Number 1, pakiulit. Magbagong anyo, hindi magbonggang anyo. Magbagong anyo, hindi magbonggang anyo. Number 2, Hindi ng mantsa. mag-iwan ka ng marka, hindi ng mantsa. Number 3, Magningning ka, hindi mansilaw. magningning ka, hindi man silaw. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, let us ask Jesus to help us na sana itong 3 to ay mangyari sa atin. Amen.